Calls, kapag smoker ka tapos pumunta ka dito sa Davao City, ito yung reminder ko sa inyo. Wag na wag kayong magyosi kung saan-saan. Because dito sa Davao, lahat ng locations merong designated smoking area. So say for example, tingnan mo tong mall. Ang lawak nito, kahit saan pwede kang magyosi dyan, kahit sa labas ng sasakyan mo, di ba? Pero tingnan mo yung mga tao dyan. Pumupunta talaga sila sa loob ng box na yan na designated area for smoking. Kapag may dumaan na mobile dyan, tapos nakita na nasa labas ka, kahit andito lang, tapos wala ka dyan sa loob, tapos nagyoyosi ka, violation pa rin yan, calls. So, ganun dito sa Davao. Bawal talaga ang smoking in public. Okay? Ako, calls, naniniwala talaga ako na dapat ang disiplina ay ginagawang kultura. Let's make discipline a culture. Kumbaga, kahit walang nakakakita sa'yo, walang nanunood sa'yo, ginagawa mo kung ano yung tama, kung ano yung naaayon sa batas. Kultura ang dahilan kung bakit minsan hindi tayo umuusad bilang isang bansa. So kultura din ang magiging dahilan kung paano tayo uunlad. Davao is not a perfect city. We have our shortcomings. In fact, we have a lot of things to improve on. But I am telling you, compared to other places in the Philippines, Davao is peaceful and livable. The people here are disciplined. But in order for discipline to become a culture, especially in a government setup, it requires two things. Number one, obedient constituents, mga taong sumusunod sa batas, mga taong naniniwala. And number two, trustworthy government and law enforcers. Kapag wala yung dalawang yan, hindi mo masasabing yung disiplina ay nagiging kultura sa lugar nyo. That's why we say Davao life is here, because in here, as long as you are obedient, as long as you do what is right, and as long as you don't harm other people, you are safe. Have a wonderful day, calls. Tara, kape. And by the way, kapag nagkakape ka dito sa coffee shop, tulad ng mga Starbucks and other coffee shops, kapag gusto mong i-reserve yung upuan mo, pwede mong gamitin yung cellphone mo. Ilagay mo dun sa table. Pagbalik mo, andun pa rin. Walang magnanakaw. Hey! Mr. Chair, as mayor, masasabi nyo na naging safe ang Davao sa panahon nyo? Talaga. Kasi walang kriminal sa kalye, Talaga. walang snatcher, Walang snatcher. walang akyat bahay, Walang akyat bahay. walang magnanakaw, Walang magnanakaw. walang mamamatay tao. Walang mamatay tao. So yun po lahat, yes. Oh. So walang mga kriminal o walang insidente ng kriminalidad, bakit po? Merong mga incident, not totally. It would be a dream of a city not to have any criminal incidents or violence. Pero overall, Davao City was safe. If the test or standard would be that a citizen of the city can walk all over the city and men and children can go home safely, unmolested, undisturbed. That was the standard that I gave to the police of Davao City. Part 3 and lastly, Davao City. Niyari ko Davao, January 1, New Year kaayo to no, tapos ang akong plane ticket ato for 5 days tara unta, kay mo bisita ra lagi unta ko. Karon in taon buyag-buyag 7 months na ko diri nagpuyo, dahil wala ko na ulis amo. Davao is the perfect balance of Cebu and Bohol. It is progressive, yet it's laid back. It is industrialized, yet provincial. Davao is dako kaayo, murag imong agtang. Joke lang. No, Davao is really big. Like, hoy, ginoo ko. Maglisod karon no, maglisod ako tuo. Ugmingon ng mga taga Davao, duol ra lagi na. Kay pag-abot na ko diri na nang invite og alak. Huna-huna ana ko diri sa Maikuan, sa lanang nagpuyo. Tapos naabot in taon kog mental. Kay na ako no alak ngadto, ginoo ko kalayo. The one thing that you will notice about Davao and Igabudjud nimo is really how clean the streets are. Like, limpyo kaayo ang ilang mga iskina-iskina. Oh, I'm sorry, we call it kanto here. Ang mga kanto, very clean.
Mas limpyo pa siya sa imong budhi, day. Inana. Also, you will feel very safe at night. Kaya nadyo kayo makita ng mga patrol cars. And 911 is very accessible. Kanang dili na ka mahadlok, bisan pag magligid-ligid ka dres kalsada pa uli kay hubog kay ka. Inana yung dating. If we talk about the people of Davao, ang mga Davaoenos, wala ra gyud kay problema day. Very friendly, very generous. Dili ka maka-feel og superiority complex when you go here. Medyo naglisod lang kog adjust pag ulan, okay? Kasayo pa rin diri magtagay. Like alas 5, alas 6 sa gabi, na hubog na. O yang itagay pa gyud kay tubig niya, water ang chaser. Tapos sa mga terminolohiya po, medyo naglibog ko pag una. One time gani, nagkuha ko sa akong palondre. Tapos niya ako, sago lang nina ako dirang karsunis. Tapos niya na yung taon tong nagbantay sa kuan sa laundry shop. Ha? Unsa na, sir? Pantalon man day na, day. Ang ilang hilanat diri, kalintura. Ang ilang sukli kay cambio. Tapos ako may kusulti nimo, I love you. Pero seryoso, wala rin problema. Though at first, to be honest, medyo na-awkward ko. Especially kaya ako hilig ko coffee, so hilig ko magtambay og mga coffee shop like Starbucks or sa kung saan na dira, mga local coffee shops, hilig ko magtambay. Tapos sa pikas table ako madungga. Like, I don't know, pagkagabi kay ginakiss niya ang akong neck, tapos bakong kay siya og mouth. Pero karon gina-adapt na nako siya, o sagay kay magtagalog na ko sinultian day. Bingon ako, hay nagkain na ka? Hoy, painom good ko og water. So I guess I'm just complicit. Pero, Davao is not for everyone. Here kasi may pangil ang batas. Party ends at 1 a.m. Like sa mga bar, 12:30 pa lang, gipaw na ang sounds day. Kanang lami pa kayo unta lami pa kayo unta iikit, pero wa naman yung taon, dapat na tamuli. At the same time, at 1 a.m., di na dyan ka makapalit og alak, kay liquor ban naman siya. Also na ay smoke ban to public places here. So, gamay ra dyan kaayog places kung pwede ka makasmoke. Overspeeding is such a huge violation here. I know. Kung gano'ng ka-laid back ang lugar, ganun sila ka-strict when it comes to law implementation.